أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Binabati ko po kayong lahat ng pandaigdigang pagbati ng kapayapaan ng lahat ng mga kamusliman sa buong mundo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon pong pagkakataon na ito ay kasama po natin ang nanay ng ating Ustaz Ibrahim Sosa. Kasama po natin siya, ang nanay ni Ustaz Ibrahim, para atin pong makakwentuhan at makapanayam sa yugto na ito. Alhamdulillah. So, ano pong pangalan mo, sister? Ako si Marilyn Marilyn Sosa. Sosa. Okay. So, si Sister Marilyn Sosa. Ngayon, Muslim na kayo, alhamdulillah. Oo, Ustad. Pero sino po yung pinakaunang yumakap sa Islam sa inyong pamilya? Si Ibrahim Genesis Sosa, Ustad. Yung anak mo talaga? Yung anak ko talaga, Ustad. Tapos, nung malaman mo na nag-Muslim na si Ibrahim, si Genesis, nung malaman mo na siya ay nag-Muslim na, ano yung naging reaction mo? Parang mas masaya pa ako, Ustad. Kasi Bakit? meron ng magliligtas sa amin ng kaligtasan ng Allah. Mm-mm. Pero syempre, Kristiyano ka pa nun. Ay, hindi mo ba naisip na baka, ano ba itong pinasok ng anak ko? Hindi ko naman inisip yun, Ustad. Hindi mo naman inisip yun. Pero dati kang OFW sa Oo, Ustad, sa Malaysia. Malaysia. Oo, Ustad. So marami ka ng mga experience, mga nakaibigang mga Muslim dati. Marami, Ustad. Pero hindi ko na matandaan yung mga pangalan nila. Pero so, yun ang siguro isa sa mga factor na hindi ka nag-isip ng masama. Hindi, Ustad. Okay. So parang naging open-minded ka na. Kung Muslim yung anak ko, ito yung pinili niya, hayaan mo na lang, parang ganon. Oo, Ustad. Yung tatay niya, anong reaction? Okay naman siya, Ustad. Okay Wala din. naman siyang tutol. Walang tutol din. Masaya pa nga siya, Ustad. Yung nung nung anak ko, pumasok siya ng Islam, masaya yung Bakit tatay bakit niya. instead of kayo mag-alala kasi hindi niyo ano ba itong pinasok ng anak ko, bakit naging mas masaya pa kayo? Ano ba talaga yung pagkatao ni Ibrahim before nung hindi pa siya nag-Muslim? Mabait yun na bata, Ustad. Mabait talaga. Mabait siya. Sakitin siya, Ustad. Kaya sabi niya sa akin noon, nakita daw niya, kasi laging nagkakasakit siya, 2 beses siya namuntik siyang mamatay. Sabi niya, nagtingin-tingin daw sa Facebook. Tapos sabi niya, nakita daw niya yung ng Islam ba? Sabi niya, ito na yata yung para sa akin, sabi niya sa akin, Ustad nun. Kaya sabi niya, ewan ko, sabi niya noon kinuntak niya yata yung may kaibigan siya doon sa Saudi Arabia yata, Ustad. Tapos nagtatawagan sila. Tapos siguro sinabi niya yung Ustad doon, kasi nag-aral din doon sa Almarit. Tapos sinabi niya yung pangalan niyo yata para hanapin ka ni Ustad Ibrahim dito sa Apari doon sa masjid, sabi niya. Kaya pinuntahan ka niya noon, Ustad. Alhamdulillah. So ngayon 2 years pa lang si Ibrahim sa Islam, di ba? Oo, 2 years pa lang siya, pero imagine mo, nakagraduate na siya, nakapagtapos na siya ng Al-Ma'arif. Oo, napakadali. Napakagaling niya na magsalita ng Arabic din ngayon. Diba? Hindi natin ini-expect yun, ha? Mashallah. Alam mo ba, maraming mga Muslim na umabot ng ilang taon. Mga 20 years pa nga. Mahigit. More or less, no? Higit kumulang 20 years. Pero hanggang ngayon, hindi pa maintindihan yung Quran. Hindi makapagsalita, makapagbasa ng Arabic. Pero si Ustad Ibrahim, mashallah, talagang 2 years siya sa Islam. Pero talagang nagsikap siya, nag-aral talaga at natuto. Kaya ngayon, kabilang na siya sa mga duat, mga nagtuturo, no? Tagapag-imbita sa relihiyong ito ng Islam. Ngayon, nung nag-aral si Ibrahim sa Baguio, ano yung naiisip mo at nararamdaman mo? Ay, nag-alala ko, Ustad, kasi bago pa lang siyang mawalay sa amin. First time niya lang yun, nalayo. Oo, Ustad. Pero sabi yung tatay niya, kakayanin natin to. Sabi niya, Ustad. Imagine mo, 2 taon, no? 2 taon. Oo.
So talagang nag-alala ka kasi masakitin nga si Ibrahim, no? Oo, Ustad. Masakitin talaga. Masakitin talaga. So sa 2 taon na yun, meron ba kayong contact? Pag lumalabas siya, Ustad, tumatawag siya. Kasi bawal ang cellphone doon. Oo, kasi iniiwan daw yung cellphone niya doon sa sa office daw nila, sabi niya. Tapos pag importante lalabas siya, tumatawag sa amin. Tapos yung tatay niya, tuwang-tuwa kasi parang laging nag-aalala yung tatay niya, Ustad. Pag tumatawag siya, sabi niya, Mama, sabi niya, pambili ko ng gamot ko, pambili ko ng personal na kagamitan ko. Ayan, kahit Ustad, binibigyan namin siya. Kasi naawa kami sa kanya. Lalong-lalo niya yung tatay niya, na siya lang ang anak niya. Ustad. Subhanallah. So ngayon, ano yung nyo? Ngayon, nakapagtapos na si Ibrahim. Masayang-masaya, Ustad. Parang komportable kaming mag-asawa kasi natapos na siya. Nakapagtapos na, Oo, natapos niya na yung, nakapagtapos na naabot siya. niya yung gusto niya, di ba? Oo, Ustad. Mashallah. Naluluha si sister. Bakit kayo naluluha, sister? Kasi sobrang saya ko, Ustad. Sobrang saya mo. Oo. Napakaganda ng Islam, no? Oo, Ustad. Kumusta naman yung, ngayon, Muslim na kayo? Nauna si Ibrahim, tapos nahikayat niya kayo sa Islam, mga Muslim na kayo ngayon. Kumusta naman yung kaibahan ng paniniwala noon, buhay noon, at sa ngayon? Parang ngayon, Ustad, parang masaya kami, wala kaming alalahanin na, hindi ko mapaliwanag. Alalahanin na, hindi ko na may paliwanag doon. So yung yung luha mo ngayon, tears of joy yan, ha? Oo, Ustad. Hindi yan tears of pagsisisi. Hindi, Ustad. Kundi dahil sa kaligayahan, mashallah, na natuntun ninyo ang Islam. Oo, Ustad. Naging mga Muslim na kayo ngayon. Alhamdulillah. Ito ay gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa awa at habag ng Allah, ginabayan niya tayo sa relihiyong ito, sa Islam. So ilang taon na kayo nung niyakap ninyo ang Islam? Ustad? Na ako ngayon? 60 na ako ngayon. 60? Oo. So mga 59? 58, ganun. 58. 2 years ago, no? Oo, Nagbalik Ustad. Islam din kayo? Oo, Ustad. Halos magkasabay kayo ni Ibrahim. Before kasi siya napunta ng Al-Ma'arif, dinala ka niya sa bahay namin doon, sa Apari. Oo, Ustad. Tapos nagshahada ka. Oo nga pala, oo. So 58 years, 2 years ago na yon. Oo, Ustad. Bago siya pumunta ng Al-Ma'arif. So, tingnan mo, yung anak mo pa yung naging dahilan na alhamdulillah tayo ay ginabayan ng Allah sa relihiyong ito. Ano ba, okay lang ba bilang isang Muslim? Naging madali ba yung buhay mo ngayon? Parang magaan bang buhay ko ngayon, Ustad? Yung parang hindi mabigat sa dibdib. Kahit tayo, yan ang tinatawag na hayatan tayyiba. Ang hayatan tayyiba, yung, alam mo yung mabuting pamumuhay na although mahirap tayo, pero masaya. O, masaya talaga. Masaya tayo. Masaya. May mga problema man tayo sa buhay, pero dahil umaasa tayo sa Allah at alam natin ang ating Panginoon ang magbibigay ng tulong sa atin, kaya wala tayong sakit na sakit sa ulo, sakit sa puso. Anumang kahirapan, parang masaya pa rin tayong hinaharap ito. Hayatan tayyiba yung tawag dyan, no? Mabuting pamumuhay sa mundo na ito. Pinagkakaloob ng Allah sa mga mananampalataya. So alhamdulillah, kami ay natutuwa, no? Ano yung mensahe mo kay Ustad Ibrahim ngayon? Kay Ibrahim, Ustad. Genesis, anak, magpakabait ka. Sana lahat ng mga pangarap mo, matupad mo, anak. Magpapakabait ka. Tignan mo naman yung hirap namin ni Papa mo. Maski mahirap, kinakaya namin. Lalong-lalo na kung lagi kang nagkakasakit, anak. Sana lahat ng mo, Ibrahim, Genesis, lahat ng pangarap mo, matupad mo, anak. Masayang-masaya kami, yung Papa mo, anak ko. Mashallah. Dahil niyakap mo ng
Islam, anak. Magpakabait ka lang. Masayang masaya kami sa iyo, anak. Dahil Allahu Akbar. alam mo, naawa ka naman sa amin ni papa mo. Masaya kami, anak. Yun lang. Mashallah. Amin. Naway ipagkaloob ng Allah yung dua ng isang nanay, isang magulang sa kanyang anak, no? Ipagkakaloob ng Allah. At inshallah, si Ustad Ibrahim, hindi pa ito yung nagtatapos pagkatapos niya mag-graduate sa Al-Ma'arif. Hindi pa dito nagtatapos yung kanyang yung kanyang journey. Actually, simula pa lang ito. Kasi baka inshallah makapunta siya ng Saudi, makapag-continue siya sa kanyang pag-aaral doon. Ngayon, anong masasabi nyo dito sa kanyang pag-pursue, pagpapatuloy sa pag-aaral sa labas ng bansa? Okay lang. Okay lang, Ustad. 4 na taon siguro ito or higit pa. Basta taon-taon lang na magbakasyon, Ustad. Oo, okay taon-taon lang. naman. Taon-taon naman merong bakasyon. Taon-taon. Every year pupunta siya dito at libre naman yun lahat. Alhamdulillah. Balak ko nga kung makapunta doon, Ustad, pupunta rin ako doon kasi may kapatid naman siya doon. May kapatid siya doon. Oo. At saka mag-umrah ka doon, mag-umrah ka. Bumisita ka sa Makkah at mag-ziyara na rin sa Madina. So, mashallah, no? So, at ano naman yung ito yung pinaka-last na question ko sa iyo. Yung mensahe mo sa lahat ng mga nagsasaliksik, mga non-Muslim na nag-aaral sa Islam. Yung hindi pa sila Muslim, anong mensahe mo sa kanila? Sana kayo na na tulad ko noon na Katoliko, sana may kayat kayo na anin mo ng Islam. Pag-aralan nyo, maganda to, masaya. Parang para maano kayo kay Allah, mailigtas kayo ng mga kasalanan natin sa buong mundo. Sana may kayat kayo na isipin nyo, itong Islam na ito na pinasukan namin, yumakap ng Islam, maganda ito. Ang kabuhayan namin ngayon parang magaan, hindi nagkakaproblema. Magtulong-tulungan yung mga Islam. Mga Musliman, oo. Oo. Kung problema ng isa sa Islam ngayon, problema ng mga kapatiran. Mga kabatiran. Oo, kasi nung nangyari si Ibrahim, nung mahal kasi yung tuition niya, 24,000 per semester. Oo, mababait yung mga tumulong kay Ibrahim. Pero maraming tumulong. Ito pala, ano pa yung masasabi mo sa mga tumulong kay Ibrahim, sumuporta sa kanya? Yung taga Tabuk ba yun? Taga Tabuk si Brother Dawood, mashallah. Brother Dawood, maraming salamat at tinulungan mo yung anak ko. Sana maano kay Allah. Pagpalain pa. Pagpalain ka ng Allah, Brother Dawood. Oh, si Brother Salamat Habibi sa din lahat. sa Ballesteros. Saka si Brother Habibi. Si Brother Habibi. Maraming salamat po sa iyo. Ang pagtulong mo kay Ibrahim. Susa, sana parang matanggap ito ng Allah, no? Pagpalain pa sila. Pagpalain ka ng Allah, Brother Dawood. Okay. Maraming salamat sa lahat ng tumulong kay Ibrahim Genesis Susa. Maraming salamat. Hindi ako nagsasawa na nagpapasalamat sa inyo na tumulong. Lalong-lalo na kay Ustad Rashid Ocampo. Maraming salamat sa kanya. Hindi ako nagsasawang nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you. Mashallah. Okay. Yun po. Maraming salamat, sister. Sa isang makabagbag damdamin, mashallah. Mangiyak-ngiyak si sister, no? Emotional yung kanyang mga statement. Ito yung statement ng isang nanay na talagang nagmamahal sa kanyang anak. Mashallah. At naway ganun din, gabayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala palagi. At inshallah, maging daan si Ustad Ibrahim, yung kanyang pag-aaral. Maging daan ito para tuluyang madagdagan yung ating kaalaman at tuluyang mabago yung ating kalagayan ngayon. Okay, so mga kapatid, ayun po yung nanay ni Ustad Ibrahim na nakapanayam natin ngayon. At inshallah hanggang sa susunod, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.